Oh, may bagong pasabog mga kababayan si Montulfo tungkol kay Bato. Ano niyan, Mr. Maravillas? May pagka-showbiz. Ngayon pa lang, may pinost mga kababayan na revelasyon. Yan ang post ni Montulfo. 36 minutes ago, Ramon Tulfo, the lady must be torn between a rock and a hard place as one idiom goes. Yan ang post niya. Oh. The latest is scuttlebutt or chismis. Bato is confident of pre-election because he has a girlfriend, Nicholas Kaufman. Yan o, sabi dito, ICC lawyer calls demands of Prodis Council absurd and out of touch. Binasa natin yung demands po ng ICC lawyer ni Digong. Parang may something din talaga. Suggested limitations on acceptable IDs for victims and the legal nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. May bagong pasabog mga kababayan si Montulfo tungkol kay Bato. Ano niyan, Mr. Maravillas? May pagka-showbiz. Ngayon pa lang, may pinost mga kababayan na revelasyon. Iwan ko si Montulfo, matanda na pero nagkailig sa mga chismis-chismis. At yung chismis tungkol kay Bato. At malamang kasi siyempre, pare silang taga Davao, malamang credible. Ano niya, Mr. Maravillas yan? Sabagay, hindi man po nakapagtataka kasi ganon sila lahat. Trupang ganito talaga ang gawain. Yan ang post ni Montulfo. 36 minutes ago, Ramon Tulfo, the lady must be torn between a rock and a hard place as one idiom goes. Ayan ang post niya. The latest is scuttlebutt or chismis. Bato is confident of pre-election because he has a girlfriend who is a COMELEC official. Showbiz. Talaga ito si Montulfo na pangit sinismis mga kababayan si Digong. Girlfriend daw po si Garma. Si Colonel Garma, Royena Garma, yan doon yan sinismis niya ni Montulfo. Ngayon naman po, si Bato ang chinichismis. May girlfriend daw sa COMELEC. Kaya, tiwala si Bato na mananalo. Yan may pagkaloko din ito si Montulfo. Mahilig sa showbiz chismis. But anyway, tingnan natin kung ano yung reaction dito ni Bato. Kung mananahimik lang ba o magdi-deny. Pag hindi na yan dininay, mga kababayan, ibig sabihin, totoo. At saka, baka batukan siya ng kanyang asawa. May girlfriend ka pala niya. Binulgar ka sa social media ni Montulfo. Di ba? Malamang yun ang uwi nito mga kababayan. Yun ang maging konsekwensya pag hindi siya nag-deny nito. At kahit mag-deny siya, magdududa na yung kanyang misis. Pati publiko magdududa, mga kababayan, pag halimbawa nanalo. Kaya malamang mag-amog itong si Bato sa ginawang expose ni Montulfo. Subaybayan natin mga kababayan. Abangan natin kung ano magiging reaksyon ni Bato dito sa naging post ni Montulfo. O ngayon, dito naman tayo mga kababayan sa naging reaksyon ng isang ICC lawyer doon sa sinabi ng abogado ni Digong, si Nicholas Kaufman. Yan sabi dito, ICC lawyer calls demands of Prodis Council absurd and out of touch. Binasa natin yung demands po ng ICC lawyer ni Digong. Parang may something din talaga. Kaya binanata ng ICC lawyer po. Yan sabi dito, International Criminal Court accredited lawyer Joel Butuyan has criticized the demands made by Nicholas Kaufman, defense counsel of former President Rodrigo Duterte regarding the identification documents needed for the victims of Duterte's war on drugs. Sabi po ni Butuyan, Kaufman suggested limitations on acceptable IDs for victims and the legal representatives are not only absurd but also show a blatant disregard for the harsh realities faced by the very people Kaufman's client has victimized. Sabi po ni Butuyan, Mr. Kaufman's comment on the IDs of the victims comes from someone who obviously has no knowledge at all of the Philippine situation. It comes from someone who is totally ignorant of the kind of people who were mass murdered by his client, Mr. Duterte, sabi po ni Butuyan. Stressing that the victims of Duterte's brutal drug war come from the poorest communities in the country.
Sabi ni Butuyan, ito ang mga individuals na to who are overwhelmingly poor. Napakahirap ng buhay. Walaan niya silang access to the government-issued IDs that Kaufman is demanding, such as passports, driver's licenses, or professional licenses. Yan ang sinabi ni Kaufman, mga kababayan. Dapat niya kumpleto na. Ang dapat mag-demand yan, yung mga judges. Demanding po, pati yung abogado ni Digong. Binagbagan ngayon ng ICC lawyer na si Butuyan. Kaya sabi po ni Butuyan, the kind of IDs being demanded by Mr. Kaufman are badges of wealth and privilege in the Philippines. They are unavailable to victims who wallow in poverty and who constitute the overwhelming number of those killed by his client. Grabe na nga yung dinanas na paghihirap. Pagkatapos, dito pa mga kababayan, sa paghanap ng hustisya, gagawin pang mahirap nitong abogado ni Digong. Talagang purposely, dinisay nila yan. Yan ang gusto niyang mangyari para ma-discourage po yung mga witnesses. Mga strategy yan po ng abogado. Butuyan suggested that Kaufman, likely coming from a wealthy country like the UK, simply does not understand that such IDs are inaccessible to those most affected by Duterte's war on drugs. He expressed outrage at the suggestion that victims be denied recognition simply because they lack government-issued IDs. Yan ang gustong mangyari ni Kaufman, mga kababayan. Dapat niya hindi i-recognize. Huwag dapat i-recognize ng ICC yung mga testigo kung hindi sila makakapag-present ng ganong mga uri ng IDs. Kaya sabi po ni Butuyan, the victims' families have already lost loved ones. For them to be refused recognition as victims of the murderous Mr. Duterte because of the lack of government-issued IDs is to make them suffer grave injustice twice over. Tama po, mga kababayan. Yung mga witnesses po, gustong gipitin. Ngayon pa lang gusto nang gipitin, mga kababayan, to discourage them na magtestigo po. Butuyan also took aim at Kaufman's suggestion that the Office of the Public Counsel for Victims should be appointed as the legal representatives for the victims. It is totally abhorrent that Mr. Duterte, speaking through Mr. Kaufman, wants his choice to be followed on, who should stand as representative of the very people he must murdered. No, Mr. Kaufman, the victim must have the say on who should speak for them, and not you who speaks for the mass murderer. Sabi po ni Butuyan. Matigas na deklarasyon ni Butuyan po. Pero anyway, hindi man yung abogado ni Digong ang masusunod. Masusunod yung ICC. Yung ICC judges, sila yung masusunod, hindi yung abogado. O ngayon, itong isang kolum, mga kababayan, published by Manila Times, magandang i-share ko po sa inyo. Sinulat ni Franco Jose Baronia. Sabi niya rito, a state in action led to ICC involvement. Ang ibig sabihin po, kaya napasama po yung binagsakan ni Digong kasi ito'y dahil man lang sa walang aksyon na ginawa yung gobyerno nung panahon niya sa nangyaring mga AG case kapag seek ng hustisya ng mga biktima. Tama itong analysis po. Yan The ICC acted as a necessary complement to the Philippines justice system due to the absence of credible domestic investigations into the thousands of killings committed during former President Duterte's bloody war on drugs. Sabi po ng Filipino human rights lawyer na accredited ng ICC. Yan po yung sabi ni Gilbert Andres. So sabi diyan, amid heated public debate surrounding the ICC's arrest of Duterte, one key aspect of the international legal procedure has been largely overlooked, the doctrine of inaction. Sabi po ni Andres. Andres described this as a frequently misunderstood but fundamental principle niya that underpins the court's authority to intervene, contrary to the argument that the Philippines has a functioning judicial system and lacks civil unrest. What is lost niya in the discourse, paliwanag ni Andres, is that the ICC's first concern is whether there have been any real investigation or prosecution for international crimes committed within the state's territory. He said this preliminary question comes before any assessment of whether a country is unwilling or unable to prosecute such crimes, as standard laid out in Article 17 of the Rome Statute.
So hindi yung hindi paggalaw po ng previous administration, yun man lang po ang nagdulot para ipahamak si Digong. Ang akala, mga kababayan na mga officials ni Digong mismo at kanyang mga opisyal, ang hindi nila pag-aksyon, makakalusot sila. Yun pala mga kababayan, ang magiging dahilan para pumasok yung ay tumalis na tayo as member of the Rome Statute of the ICC. Yung aksyon para umiwas, yun pala yung naging trap. Yun pa yung naging trap para sa mahulog si Digong sa kamay ng ICC. Yun na nga po yung nangyari ngayon. You see? Talaga po, sa sabi nga ng marami, gumalaw na yung kamay ng ating Panginoong Diyos para tuldukan po yung pagmamalabis. You see? Yan sabi po ni Andres dito. Rather than immediately analyzing a state judicial capacity or intent, Andres said the ICC applies what is known as the inaction doctrine, firmly established in the appeals chamber decision. And prosecutor versus Germaine Katanga, a landmark case concerning crimes in the Democratic Republic of Congo. Sa paliwanag niya, under this doctrine, the court's threshold question is straightforward. Has the state undertaken any genuine investigation or prosecutions related to the alleged international crimes? Yun ang tanong. So in this case, dito sa ating bansa, the answer is a resounding no. Sabi po ni Andres, there have been no investigation, no charges filed for crimes against humanity or for murder against Mr. Rodrigo Duterte. He said, referring to the widespread EG case linked to the former president's anti-drug campaign. So yung kawalang investigasyon ng kanyang administrasyon, yun mismo ang sumilo sa kanya. Naging trap niya mismo yon. In effect, ganun ang nangyari sa kanya. So paliwanag ni Andres, if the state is not actually investigating or prosecuting, then the ICC will enter into the picture. And that's exactly what has happened with the Philippines. Nakita na ninyo, mga kababayan. Sa kakaiwas mga kababayan ni Digong, yun pala yung sisilo sa kanya. Yung inaction na ginawa ng kanyang administrasyon. Kulong yung bagsak niya ngayon. You see? Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.